Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin, ito pong mga ibinunyag ng self-confessed bagman si Ramil Madriaga sa impeachment proceedings dyan sa Kamara. Nasa kabilang linya po natin ang kanya pong legal counsel na si Attorney Raymond Palad. Magandang umaga po, Attorney Palad. Welcome po sa DWIZ LO Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez, Attorney. Good morning, Attorney Palad. Good morning po sa inyong dalawa, Jan and Drew. Apo, maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak sa amin, Attorney Palad, dito sa Himpilan. Attorney, dito po sa mga ibinunyag ni Ramil Madriaga, though ito po ay sinasalag po ng kampo ng pangalawang Pangulo, ano ho ang initial reaction nyo naman ho dito sa mga pagsalag naman ng pangalawang Pangulo at kanila pong pagtanggi? Well expected yan sa side nila to deny yung charges. Natural po yan, yung defense mechanism para sabihin nila. Pero sabi nga namin, at least nailahad ni Ramil yung kanyang gusto nang masabi noon pa. And nasa Vice Presidente na po yan kung haharap siya para pasinungalingan or magbigay ng kanyang pahayag under oath din po. Instead of yung mga lawyers niya lang ang nagsasalita outside of the House, rather than facing yung charges niya doon sa House Committee po. Ano naman ho ang tugon po ninyo kahapon? May statement naman si Senator Amy Marcos. Ang sinasabi, Who you? who you? Sinungaling. Ramil Madriaga, nandoon, ako mismo, nandoon, quote and unquote, sabi ni Senator Amy Marcos, ako mismo, kasama, doon sa, nung mga panahon na iyon. Di ba? Wala siya. Saan ka, Ramil Kaya Madriaga? po pinaratangan, Attorney Palad, na sinungaling ang inyong kliyente. Any reaction on this? Well, doon sa paragraph, sa supplemental affidavit po ni Ramil Madriaga, never niya sinabing kasama siya sa meeting. No? Usapin po ng mga mataas na tao yan. Ang nililinaw po namin is that after the meeting, kinukwento sa kanya, dinig na dinig niya mismo kay Duterte sa bibig nito, nagkukwento sa kanya kung ano yung mga napag-usapan sa meeting. So sinasabi ni Duterte, yung mga bagay na yun kay Ramil, marami silang pinag-usapan. And nirelay niya yun sa may paragraph, I think 29 ng kanyang supplemental salaysay, kung ano yung bagay na napag-usapan nila. Yung statement naman po ni Senator Amy, nire-respeto natin po yan. Hindi ko nga lang alam kung bakit po siya sumasali sa usapin na to para maging relevant. Never naman po natin siyang binabanggit doon sa mga usapin na yun. Attorney Palad, si Johnny Ibanez po ito. Binabanggit ng, though alam naman natin na given na yung pagsalag ng kampo ng depensa, pero ang binabanggit po dito, kailangan po na mas marami pang ikangay suporta at ebidensya ang maipakita ng inyong kliyente para maging mas matibay ang kaso. Pero in spite of that, naniniwala silang imbis na tumibay po ang kaso laban sa Vice Presidente, mukhang nakikita nilang mas kahina-hinala at hindi ka panipaniwala ang mga naging pahayag nitong si Madriaga. Attorney Palad. Ang nakikita po ng tao ngayon, yung salita, yung the way ng pagtestigo ni Ramil Madriaga, ang nakikita naman po natin sa kabilang side is that ang sumasalag yung mga abogado. Hindi ho natin naririnig kay BP Sara yung mga denials. Ang nakikita ho natin, pa-interview ng lawyer niya, press con, press statement, hindi ho niya nasasagot mismo under oath yung statement. Hindi ko alam kung natatakot sumagot, natatakot sa interview dahil hindi niya alam kung ano yung mga tanong na ibabato sa kanya. So dapat harapin niya yung kwento mismo, hindi yung magsasalita yung lawyer na sabi ni Vice Presidente ganyan, yung tao gustong marinig mismo sa kanya. Diba? Kasi alam naman natin, pag lawyers ang nagsasalita, ano na yan binabago, kinokontrol, pinipilter. Let's hear it from the BP herself kung ano talaga yung kanyang kwento sa bagay doon sa mga sinasabi ni Ramil Madriaga. Nag-submit mo siya ng answer sa House, pwede hong isubmit for clarificatory question yon. Hindi lang ho natin alam kung kaya niyang isagutin isa-isa yung contents ng kanyang answer nang hindi binabasa po. Ito po, Attorney Palad, with your indulgence, isa po sa ibinabanat laban sa inyong kliyente is credibility. Noong una,
sinasabing hindi siya naging miyembro ng alinmang mga security group na nagbantay kay VP Sara. At pangalawa, siya po ay isang bilanggo. Paano niyo po sinasalag ito? Okay, yung tungkol ho sa credibility, pag-uusapan ho yung detalye niyan sa Senate po. Kahit ho sa ordinaryong korte ho natin, yung credibility will be shown during the trial po. Yung laging sinasabi ng kampo nila na si Madriaga ay may pending case. Alam mo, masakit kasi nanggagaling sa salita ng isang lawyer, sa bibig ng isang lawyer, na sinasabi kidnapper yan, member ng sindikato. We don't talk like that kasi as lawyer, lahat ng akusado sa korte may presumption of innocence. Yun. Ang malinaw po, wala pa hong conviction si Ramil. Yung mga narrative nila na convicted na kidnapper yan, tingnan nila yung yung ruling ng Supreme Court, he was acquitted by the Supreme Court. At ang sabi ng Supreme Court, Madriaga should be commended rather than condemned dahil nga siyang nakatulong sa paglutas ng kidnapping. So, pinalalabas nilang kidnapper, bar planker, yung tawag namin diyan atake yan, diversion, na sagutin mo yung issue ng confidential funds. Hindi yung sinasabi sa'yo na ninakaw mo ang pera ng bayan, ang sasabihin mo, bagsak ka naman sa bar exam, kidnapper ka naman. Hindi yun ang tamang approach sa usaping ganito na talagang ang interest ng nakatuon ang interest ng mga tao, madinig yung panig niya. Hindi yung lawyer lang lagi nagsasalita at nagtatanggol sa BP, binibigyan naman siya ng opportunity magsalita. Pero tinatanggihan niya po yun. Alright. At sinasabi nga rin ng panig, susugan ko lang, yung ibang mga detalye na ibinahagi ni Madriaga doon sa impeachment proceedings doon sa Kamara, ang kinasabi ng kampo ng pangalawang Pangulo ay yung iba doon irrelevant doon sa issue, Attorney Palad. Ano hong take ho ninyo dito? Well, kung mapupuna mo dun sa supplemental affidavit, napakarami pong mga subtitle noon. Bawat issues may subtitle po. Kasi yung usapin na gustong maiparating ni Ramil, bukod sa confidential funds at yung issue ng pagtanggap ng mga pogo money para suporta ng eleksyon, yung ibang issues po dyan, gusto niya yung mga bagay na yan maimbestigahan. Although ako mismo nagsasabi yung issue ng pagiging dami niya nung panahon ni PRRD na yung mga pera na dumadaan sa kanyang bank account na inopen sa kanya, this will be subject of different investigation kung iuutos ng House para magkaroon ng investigasyon about money laundering activities na nangyari nung nakarang administrasyon. Pero kung mapupunan mo doon sa hearing, ang focus ho ng pagtatanong, karamihan ng mga members ng House, yung confidential funds, yung kwento kung paano na i-dispose yung 4 na duffel bag. So, yung other irrelevant things, mismong House, hindi naman nila gaanong tinatanong yon. Kaya lang sila nagtatanong clarificatory because they wanted to hear yung ibang allegation na money laundering, yung Parmali, yung Lin Weixiong, pero hindi naman nawawala yung direksyon ng House doon pa rin. Doon sa pagtatanong ng confidential fund. So, dapat yun ang sagutin yung issue. Attorney Palad, what's next sa iyong kliyente? May kasunod pa ba ang pagdalo niya sa pagdinig? Haharap ba kayo sa April 2022? Ang proseso po April niyan, 22? yung House po will write a letter sa korte to allow Ramil kung papaatenin nila. As we speak ho, wala pa ho kami nare-receive na letter from the House na ini-inform ako na ipapatawag. Kasi po bago dalhin ng House yung notice sa korte, copy furnished po ako eh. So malalaman ko pag dumating sa office yung letter ng House, copy furnished ako, doon ko palang masasagot kung ipapatawag siya sa 22 po. Attorney, ayaw man naming maging killjoy. Pero may natitira pa bang pasabog si Madriaga kung sakasakaling ipapatawag uli siya sa Kamara? Siguro ang focus po niyan yung contents ng kanyang supplemental affidavit. Kung meron hong mga lilitaw na bago diyan, definitely related lang. As a result, doon sa magiging pagtatanong ng mga housemate ng House Committee members, kung meron silang pagka-clarify sa bawat paragraph, siguro kung may lilitaw doon, definitely related siya sa mga usapin na nasa supplemental affidavit po. Okay.
Sir, attorney, ito ho kasi Apo. mga inano ni Ramil Madriaga. Tama ho ba siya ay under ho ng BJMP? Under po or ano po? Nasa custody. nakadetain Custody sa- po, yung custody po niya. Opo, nasa custody po sa BJMP dito sa Metro Manila District sa Annex 2 Taguig po. Apo, hindi ho ba, wala ho bang request na siya ilipat ng, let's say, NBI. NBI? Wala ho bang mga ganon? Yung request po to transfer yung custody niya, hindi ho sa amin nanggagaling. Alright. Mismo ang jail warden ng Annex 2 Annex 2 MMDJ Taguig ang humihiling sa korte na ilipat siya ng ibang lokasyon. Hindi ho kasi ang lumilitaw sa mga report, kampo ni Madriaga humiling. Hindi ho kami humihiling. Aha. Hindi ho kami humihiling. Kaya nga po, despite yung allegation na kami daw ang nagre-request ng transfer, hindi ho kami nag-request. Ang nag-request sa korte, yung mismong jail warden, na ilipat siya ng custody dahil nga sa namumuong tensyon, yung continuing threat sa kanya at sa kanyang grupo. So kung pagbibigyan ho ng korte yon, saka lang siya malilipat. Pero coming from us, wala ho kaming pinafile na motion po na baka maakusahan pa kami na gusto naming lumipat sa isang air-conditioned unit. Wala ho kaming pinafile na ganyan. Po. Pero sa inyo rin po nang galing at mismong sa BJMP na rin po nang galing na may threat. So okay lang kayo na huwag kayong mismo ang mag-request na ilipat ng custody ang kliyente ninyo? Sa ngayon po, merong 24/7 na karagdagang personnel ang NBI doon. Hindi ko lang malaman kung 2 o 3 na nagpapalit-palitan po para mag-add ng additional security sa BJMP, sa Annex 2. Kaya siguro sa sensitibong bagay na yan, mismong BJMP na ang humihiling sa korte na ilipat siya ng custody po. Di ba mas parang, sorry Attorney Palad, pero di ba mas magiging madali kung total may 3 NBI din rin lang doon, ba't hindi pa ilipat na lang sa NBI ka custody? Iyon nga po, sa aming pag-uusap, sabi nga ng NBA, actually hindi nila trabaho magbantay sa loob Tama ng naman po. BJMP. Kasi ibang ahensya na yun eh. Kaso, sa prevailing setup ngayon, ang nangyayari, kailangan mag-complement lang dahil nga humiling si Ramil ng karagdagang security para ma-prevent yung any untoward incident. Right. So, nung March 3 ho, continuously, ganun ho ang setup. So, medyo nakakayaman sa NBI. Siyempre, additional workforce yan sa ibang opisina. Sa halip na nagtatrabaho doon sa Building 14 sa Muntinlupa or sa head office, na-divert ho yung ibang resources nila sa pagbabantay. Kung malilipat sa NBI sa Building 14, bakit ho hindi? Ang problema ho, lahat ng bagay na yan, kailangan dumampo sa approval ng korte po. Alright. Opo, Attorney Palad, kukumustahin ko lang po, no, bukod po kay Madriaga, sino ho ba dumadalaw sa kanya na pamilya niya? Ang huling ano po diyan, wala ho, no? Mga lawyers lang po, kami halos ang dumadalaw doon. Yung kasama ko dumalaw na kahapon to check yung condition niya after nung hearing. Tapos pamilya po, sumulat po kami sa BGMP, sa PNP, sa NBI na huwag tatanggap ng bisita roon nang hindi nalalaman ng abogado. Pinareceive po namin yung sulat na yon sa sa iba't ibang ahensya para malimitahan yung mga tao na gustong pumasok at kausapin siya. Right? May binabanggit po na nanumpan at lumagda sa bank secrecy waiver ang inyong kliyente. So, Gumawa po siya. anong kasunod nito, Attorney Palad? Well, ang alam ko dyan, magkakaroon ng investigasyon yan once na ma-discover na marami talaga siyang bank account at maraming pumasok at lumabas na pera. Ang purpose po ng waiver na yan is additional proof yan to show how the former president trusted him. Pinagkatiwala ang pera, pinag-open ng bank account, pinag-withdraw siya ng pera as proof na ganyan katiwala yung dating presidente. Pero linawin ko lang, yung bank account na yan, yung mga deposit, independent po yan doon sa issue ng confidential funds kasi yung ang confidential funds binigay ng cash, yung sinasabing deposit ng mga pera sa kanya, yun ho yung sa panahon ni PRRD na sinabing may bank account ka at may mga pasok na pera. Separate matter po yun, bukod po yun sa confidential funds. With your indulgence, nakarating na po ba sa inyo, Attorney Palad, na ginigiba itong may pinakita kasi sa social media na isang
cheque mula sa isang kilalang bangko pero nakakulay pula yung halaga. Ginigiba po ito telling na public na hindi raw pwede yung ganong klase ng transaksyon dahil unang-una, red flag yung ink ng kulay ng ink sa ganong transaksyon. Pwede po ba kayo mag-react dito, Atty. Pan? Kasi nagdadrive ako. Ito ho ba yung checking kasama as annex doon sa supplemental affidavit? Na, O yung may kulay pulang halaga, 400 something million. baka 84 million po o saka 4 million? Ito ho ba yun? 4 million Wala ko or kasing something. check. Basta 4 po. Parang May, ganun may po. four, Kulay may pula. four. Kulay pula. Ang alam ko po yan, ito ata yung 4.2 saka yung 84 million. Aha. Aha. Okay. Yung check pong yan, hindi ho si Madriaga nag-issue. Kung mapupunan niyo yung annex sa supplemental affidavit, yan po ay in-issue sa kanya ng isang government agency sa pangalan niya. Ang sabi niya, doon sa affidavit niya, sinabihan siya ng PRRD na may cheque doon. Pinunta niya sa safe house at nakita nga niya yung cheque na in-issue sa pangalan niya. Linawin ko lang, no? Hindi niya po in-encash yung checking yan. Nung makita niya na ganyang kalaki at land bank at galing sa isang government agency, sinuli niya po yung cheque at sinabihan siya ni PRRD na ibigay sa ibang tao. Hindi po niya in-encash or dineposit sa account na yan. Ang dapat sumagot po dyan sa issue ng cheque na yan, yung issuing party. Right. Imagine, nasa bahay ka, nasa office ka, may dumating na cheque sa'yo. Kung ano mang kulay niyan, kung ano man ang date niyan, kung anong amount niyan, hindi mo alam yung circumstance. Para kang tinawagan, sinabi, may cheque parating dyan sa'yo, and then natanggap mo yan. So hindi namin masasagot kung bakit pula, bakit itim, bakit ganyan ka lang yung account. Hindi nga ho niya alam yung circumstance, bakit siya may cheque sa pangalan niya. Alright. Alright. Opo, bukod po doon sa sinasabi na confidential funds ni Ramil Madriaga na tama, isang araw lang o halos isang araw lang inubos. Meron pa ho ba kayong mga resibo na ibang nahawak na maaari pong ilalabas pa sa susunod po ng mga pagdinig? Sa ngayon po, naka-focus lang po dun sa supplemental affidavit at kung ano Okay. magiging katanungan ng mga house, sasagutin niya po yun. Wow. Wala pong lalabas na panibagong salaysay as we speak. So kung ipapatawag po siya at may karagdagang tanong, handa niya naman po sagutin yun. Alright. Basta makasisiguro lang tayo sa safety ni Madriaga, Yes po, Atty. Palad. Opo. Yun po ang arrangement. Opo, attorney, baka meron ho kayong mga karagdagang pang mensahe, payo po sa ating po mga kababayan, lalo't marami po ang nakakapanood at tila baga dadalawang isip, ika nga, 'di ba? Tinatansya pa nila itong mga statement ng inyo pong kliyente, lalo po yung mga expose, mga allegation po na ito. Ano ang inyong panawagan sa atin pong mga kababayan, sa inyong pong lalo sa mga kongresista, attorney? Well, ang usapin ho ngayon sa House is yung kung paano nagamit ang confidential funds, no? Lumitaw din ho sa hearing yung notice of yung denial ng kanilang appeal dung sa disallowance, which means na dapat nang isoli yung 73 million. So maging mapagmasid po yung mga nanonood, stick ho sa issue ng confidential funds, kung paano ito inubos, kung paano ginalaw yung pera ng tao. And then ang sabi nga namin kino-question niyo yung credibility ng tao. Alisin niyo sa equation, alisin niyo sa kwento si Ramil Madriaga. Still yung mga evidence presented, yung mga signatures, yung mga acknowledgement receipts na questionable ang sulat as found by the NBI, yung mga disallowance ng COA, yung mga testimonya ng DepEd na binigay sa Quadcom. These are enough evidence para suportahan yung issue ng paggamit ng confidential funds. Doon ang focus. Yung other relevant matters po na nabanggit sa supplemental, those will be subject ng investigation sa mga hinaharap po. Alright. That, Atty. Palad, maraming salamat sa pagkakataon, and from time to time, hingi po kami ng update sa inyo. Salamat po. Anytime Good morning. po. Ingat po kayo, Ingat po kayo, attorney. attorney. Good luck po sa inyo. Salamat po. Thank you po. Alright. Si Attorney Raymond Palad, ang legal counsel po ni Ramil Madriaga.